At ngayong araw nga na ito ay aakyat tayo ng Baguio gamit itong Honda BR-V Year Model 2024. So marami kasing nagtatanong sa page, no? Marami tayong nababasa na kaya ba daw umakyat ng kotse na to sa Baguio? 1.5 lang, baka underpowered. So ngayon titingnan natin at ang karga nga natin dito ay 7 kaming sakay, no? Plus yung aming mga kargada. Ayan, kung makikita nyo sa video, 2 sa likod, 3 sa gitna, at 2 kami sa harap. At kasalukuyan nga ay nandito tayo ngayon sa T-Flex at susubukan natin yung ibang features ni BR-V, no? Katulad ng lane keeping assist, adaptive cruise control. So, masasabi kong napaka-effective ng mga technology na to when it comes to driving, especially sa mga expressway katulad nga nitong T-Flex. At yun nga, satisfied ako sa performance nitong Honda BR-V dito sa expressway at masasabi kong napakaganda ng performance niya at yung features na pwede natin gamitin. Dire-diretso na nga tayo at pagdating natin ng Pugo, so doon na magsisimula yung akyatan pagkakanan doon. So titingnan natin yung performance nitong BR-V pagdating sa akyatin. No, katulad ng sinabi ko kanina, 7 kami on board plus yung aming mga kargada. So masasabi kong sobrang bigat kasi pag tiningnan mo yung kotse sa labas, medyo naglo-lower na siya. Ganoon na kabigat yung karga namin. So ito, so far pagdating sa mga akyatin, dito sa part na to, no, sa Marcos Highway, smooth po yung takbo ng kotse natin. So wala tayong masasabing nahihirapan, ganon. So wala, especially pag naka-manual, no. May mga times na nagma-manual ako dito pag nag-overtake tayo para mas maganda yung hatak. So minsan lang talaga, no, dito sa Marcos Highway, hindi maiwasan na magbagal kasi may mga truck din na umaakyat dito. So pag may mga nakasabay tayong truck, so talagang hindi maiwasan na magbagal. So katulad nito, merong mga iba na mabagal din talaga magpatakbo paakyat. So minsan gusto natin sumingit pero minsan hindi pwede kasi marami ding bumababa na mga bus dito katulad nitong nakasalubong natin. So make sure lang na pag nag-overtake tayo, talagang clear yung kalsada kasi sa part na to ng Marcos Highway, paliko-liko na to So para lang at least maiwasan yung disgrasya. Kaya when it comes to performance ni BR-V dito sa Marcos Highway, solid, wala pong problema. Especially pag naka-manual tayo. So ang sarap. Yung variant nga pala ng kotse natin is VX. So, mas madaling magbawas kasi naka-paddle shifter lang tayo. Not sure lang sa ibang variant kung paano, pero yes, nakakatulong yung pag manual mode pag ganitong mga ahon at pag overtake. So, dito, may mga part lang dito sa Marcos Highway na medyo matarik, may mga parang siko. So, okay naman, kayang-kaya naman, apak lang talaga. Lalo pa pag ilan lang kayong sakay ng kotse, mas maganda yung magiging hatak.
Malapit na tayo sa Baguio City at tuloy-tuloy nga tayo, no, doon sa transient na tutuloyan namin dito sa Baguio. At hindi kami medyo nabigla kami dito sa mga daanan papunta doon sa transient house na pagtutuluyan namin na ganito pala katarik yung ahon. So dito pa lang na-surprise na ako at hindi ko alam na mas marami pa palang mga daan katulad nito. So dito kakanan kami. So sobrang tarik agad nito. Ayan, so sa mga nakapunta na ng Baguio, malamang hindi na bago ito sa inyo, pero ito sobrang tatarik niyan at mayroong mga blind spot, sobrang tarik na, tas biglang liko na matarik ulit. So talagang mabibigla ka. Pero kaya apak talaga. Ayan, at minsan pa mabibitin ka kasi yung mga kalye dito sa Baguio maliliit na, and then two-way pa. So talagang hindi maiwasan na ganyan, mabibitin ka talaga. At yun, sa pagpunta nga namin sa Baguio, ito so far yung matarik talaga na nadaanan namin, na masasabi kong medyo nahirapan kasi dito sa yung sakay namin is mas mabigat yung mga nasa likod, no, magaan lang kami na nasa harap, kaya medyo hirap. At saka hindi mo pwedeng biglain ang apak yung gas kasi mag-skid lang siya. So kaya dito dahan-dahan lang yung pag-akyat namin para kumapit lang yung gulong. Ayan. And then dito, katulad na sinabi ko kanina, biglang liko ulit, no? Biglang liko na ahon. So talagang magdadahan-dahan ka lang paakyat. At yun, may sasuggest ko lang din na siguro kapag magtutour na kayo sa Baguio, para kahit may mga biglang ahon, I suggest na yung ipaupo nyo sa harap yung medyo may bigat para mas maganda yung kapit ng gulong sa harap. Yan nga, kung makikita nyo sa video, no, sobrang kikitid ng daan, tas mga biglang liko. Ayan, sobrang tarik po niyan. Kung sa video hindi masyadong matarik, pero in person sobrang tarik po niyan. Talaga mapapa-wow na lang talaga kayo. So, pero so far, okay. Kayang-kaya ng BRV. So, hopefully nakatulong tong video na to dun sa mga tao nagtatanong or nagbabalik na kumuha din ng unit na to. Sana, no, nakatulong ko sa inyo. Thank you. God bless.